Magandang araw sa inyo mga ka-TH all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ako mag-umpisa, gusto kong mag-shout out sa aking mga taga-subaybay sa aking channel. At sa iyo na bago pa lamang, salamat sa panonood. Ngayon atin ang umpisahan ang pagtalakay tungkol dito sa tinatawag na mga takarabune o yung tinatawag na treasure ship, mga barkong pandigma ng Japanese Imperial Navy. Ngunit ito ay may kargang mga treasures na iba't iba ang klase. Mayroong gold bars, mayroong jewelries at mga raw and cut diamonds. Okay, unahin natin itong destroyer Satsuki. Mayroon itong latitude sa GPS na 14 degrees north, 120 degrees east, at ang lalim nito sa paglubog sa Manila Bay ay 25 meters lamang. Ito ay lumubog noong September 21, 1944 nang siya ay dumaan sa Brunei papuntang Manila. At ang Satsuki, ang destroyer na ito, ay pinalubog ng Air Force 38 ng Amerika. Mga pandigbang eroplano ng Amerika ang nagpalubog diyan at mayroong namatay na 52 crewmen and injuring 15 others and sunk. Sa Manila Bay siya lumubog. Ang pangalawang destroyer ng Japanese Imperial Navy ay itong destroyer Okinami. Approximate location sa GPS ay latitude 14 degrees at longitude 120 degrees east. Approximately, ang depth at lalim niya ay 21 meters lamang, mas mababaw kaysa doon sa Satsuki. November 13 nang ito ay lumubog, 1944, was sunk in a US air raid in Manila. Sa Manila Bay pa rin yan lumubog, suffering one direct bomb hit and several near misses. She sank upright in the shallow waters 8 miles, 15 km west of Manila. Ito yata yung natagpuan ni dating presidente natin si Ferdinand Marcos at yung Swedish na mentalist and psychic na si Olof Johnson. Kasi meron siyang approximate distance galing sa land, yung 15 kilometers or 8 miles west of Manila, plus yung latitude at longitude, yung GPS, ay talagang matatagpuan talaga yan. Okay, at kung sino man diyan sa inyo guys ang mahilig ng adventure underwater, yung mga scuba divers, pwedeng gawing hobby yan. Papunta-punta dyan sa Manila Bay at pabingwit-bingwit lang, sabihin natin ay nangingisda, ganyan, at pwede nang mag-start ng inyong tinatawag nating covert operation. Hindi lang naman mga foreigners palagi ang mayroong mga tinatagong covert operation or yung mga ninja moves. Dapat ang mga Pinoy ay meron din underwater, kasi ang nag-operate ng underwater treasure ay mga foreigners. Kasi alam naman natin meron silang mga kasangkapan underwater. Pero sa time ngayon, ang Pilipinas ay marami ng mga adventurer. Kaya I challenge those scuba divers, yung mga adventurer sa underwater, to discover treasure in the Manila Bay. Yan ang challenge ko sa inyo guys. Nandito na yung mga latitude, longitude, GPS, description, confined ang 5 yan na treasure ship. Nandyan lang sa Manila Bay. Hindi na kayo pupunta pa ng Mindanao, ng Visayas, ng Luzon para maghanap. Nandyan na yan. All you have to do is research the area, narrow it down, at pag may kagamitan, makikita talaga yan. Okay, at puntahan natin ang pangatlong destroyer ng Japanese Imperial Navy. Alright guys, at ito yung destroyer Akishimo, pangatlong destroyer ng Japanese Imperial Navy na lumubog dyan sa Manila Bay. Ang kanyang GPS location ay latitude 14 degrees north at longitude na 120 degrees east. Approximately, ang lalim ng kanyang paglubog ay 11 meters lamang. Medyo mababaw na kaysa yung iba. November 13, 1944 nang ito ay lumubog sa Manila Bay pa rin. Mayroon din siyang kasamang isa pang maliit na barko na tinatawag na Aki Bunuat. Sa Cavite Pier, malapit sila lumubog.
At ayon sa mga conspiracy theory ay ang mga pandigmang barko na ito, yung mga cruiser, mga destroyer na yan, ay merong kargang mga hoards of gold, yung tinatawag na kahon-kahon ng mga ginto, ng mga alahas, diamonds, gemstones, gold bars. Kasi patapos na ang giyera noon at lahat ng yaman na nakuha ng Japanese Imperial Army sa whole Asia ay dinala sa Pilipinas, at galing sa Pilipinas ay dadalhin na yun sa bansang Japan pabalik. Kaya kinakarga yun sa, karamihan doon ay kinakarga sa mga barko para iuwi sa Japan, para mag-start sila to rebuild Japan after bombing ng yung tinatawag na hydrogen bomb na binagsak doon. Ay wasak na wasak ang Japan, kaya kailangan i-rehabilitate, kaya kailangan talaga madala pabalik sa Japan yung kahon-kahon ng mga golds. Kaya lang dahil sa natalo sila sa giyera at sa tingin nila ay natalo sila, yung iba ay iniwan sa kabundukan, ibinaon, gumagawa ng mga bunker, ng mga napakatibay na mga treasure vault. Kaya mayroong mga naiwan sa mga kabundukan, at yung iba naman ay naisakay dyan sa mga pandigmang barko para ibalik or isuli or dalhin sana sa Japan. Kaya lang natamaan ng bomba, hindi nakabalik, natalo, lumubog. Kaya ayan tuloy, nandyan sa Manila Bay, nandyan yung 5 prospect dyan para sa treasure hunt. Pero yung isa dyan ay bawasan na yan, 4 na lang yan kasi nakuha na yan sa panahon ni Ferdinand Marcos. At ngayon tingnan natin ang pang-4 na treasure ship or yung pang-4 na takarabune ng Japan, ng Japanese Imperial Navy. Ito ang cruiser Nachi na tinatawag. Approximate location sa GPS, latitude 14 degrees north at mayroong longitude na 120 degrees east. Ang Nazi was in Manila Bay on 5th of November 1944 when she was attacked by 3 waves of US planes from aircraft carriers USS Lexington and Ticonderoga of Task Force 38. Napakagaling talaga niyang Task Force 38 ng US kasi yan ang halos nagpalubog sa lahat ng mga pandigmang barko ng Japan. Okay, at ang cruiser Nazi yan ay medyo maliit sa mga destroyer at mabilis siyang kumilos, kaya lang outnumbered talaga ang Japan ng air power superiority. Mas maraming eroplano ang Amerika nung malapit nang magtapos ang giyera. At ngayon ay tingnan natin itong pang-5 treasure ship or takarabune ng Japanese Imperial Navy. Ito ay hindi isang barko, ngunit ito ay isang submarino. At unknown supply submarine ang nakalagay. Pero sa research ko, ang modelo ng submarinong ito ay 1-400 class Japanese submarine. At pinaniwalaan na may karga itong bari-baritang ginto at mga halu-halong jewelries at gemstones na dadalhin pabalik sa Japan. Kaya lang ay nawala siya, unknown siya, pero natagpuan ngayon sa GPS na nandyan lang pala nakahimlay ang submarinong yan sa Manila Bay. At ito yung kanyang GPS. Approximate location niya ay latitude 14 degrees north, longitude 120 degrees east. At ang lalim niya ay malalim kasi submarino yan. Kaya nandoon siya sa malalim. Pero merong conspiracy theory again sa submarinong ito, guys. Kasi hindi ito tinamaan ng bomba ng aircraft attack ng mga Amerikano. Ang submarinong ito ay wala sa record ng Americans na napalubog nila, kaya pinaniwalaan sa conspiracy theory na nandito talaga sa submarinong yan ang kahon-kahon na gold bars na dadalhin doon sa emperor ng Japan na si Hirohito. Nandiyan nakatago, kaya nang matalo sila sa giyera, sa pagtingin nila talo na,
Sadya nilang pinalubog ang submarinong yun at iniwan yan diyan sa kalaliman ng Manila Bay kasi akala nila na hindi yan madiscover. Kaya lang ngayon dahil sa nasa modernong panahon tayo, ma-scan na natin ang karagatan at lupa. Kaya natagpuan yan sa mga GPS location ang submarinong yan ay nandyan lamang sa Manila Bay at yan ang magandang i-research. Naku, tayong mga Pinoy, yung mga Amerikano nga, nag-research pa sila ng treasure tungkol sa mga pirates, treasure ng mga Spanish treasure sa Amerika, mga treasure ng cowboy na ang tagal-tagal na nun, yung treasure ni na Billy the Kid, yung mga legendary cowboys ang tagal na nun, pati yung treasure ng mga Confederates Army sa Amerika ang tagal na nun. Hinahanap nga nila yun. Tayo 70 years lang ang nakalipas. Medyo hindi pa matagal pero hindi natin hinahanap. Nandyan lang yan kasi. Tayo lang kasi ang hindi kumikilos. Submarino, punong-puno ng karga. Kaya lang wala talaga tayong kagamitan, guys. Pwede naman tayong magipag-collaboration, di ba? Sa mga foreigners. Ang unang gawin natin ay i-locate lang kung saan yung submarino using this GPS. Kung may pagkamali man yan, kunti lang yan. Pero yan talaga. At meron pa akong narinig na conspiracy theory again, guys, na yung CIA daw ay after sa giyera, yun ang nag-recovered ng pinakamaraming treasure vault ng Yamashita dito sa Pilipinas at binigyan ng hati ang Emperor Hirohito sa Japan. At yung hati daw ng yaman na ibinahagi ng CIA sa Emperor ng Japan para i-rehabilitate ang Japan pabalik sa kanyang yung tunay na anyo ng Japan before ang giyera kasi durog na. Kaya binigyan ng hati ng CIA, alam nyo naman kung ano yung CIA, ang Emperor ng Japan, tapos kinarga daw yun sa isang submarino. Kaya sa aking palagay, ito yung submarino na nilagyan ng hati ng Japan doon sa lahat ng golds na nakita ng or na-recovered ng CIA na hinatian ng Emperor at nilagay, kinarga daw sa submarino para safety ang submarine na makabalik sa Japan. Kaya lang siguro naubusan ito ng fuel kaya sadyang pinalubog ng Japanese Imperial Navy ang submarino na yan at itinatago diyan sa pinakamalalim na lugar sa Manila Bay, which is nandito na ang GPS location. Mga scuba divers na Pinoy, i-discover nyo yan, hindi lang yan treasure, yan ay part ng ating history. Okay? So punta tayo sa pangalawang, hindi ito treasure ship, ngunit ito isang metal na cylindrical form na nilalagyan ng mga iba't ibang klaseng ginto at gemstones, diamonds, nandyan daw yan. Ito ay ibinagsak, ibinaon at parang binuhusan ng konkrito dyan sa Manila Bay at na mahirap ito kunin kasi nakadikit siya sa parang concrete sa seabed sa Manila Bay. Ito yung 15 meters cylindrical drums na sa palagay ko ito ay dinugtong-dugtong na drum katulad nitong nasa illustration ko. Ito ay gawa ko lamang sa Photoshop. Dinugtong-dugtong ang mga drums noon. 15 meters ang haba. Kasi hindi na may torpedo. Sa research ko, nag-research ako ng Japanese torpedo. Ang pinakahaba na Japanese torpedo ay 7 to 8 meters lamang. Yan yung Torpedo 93. Ito yung picture niya ng Japan. At 15 meters yung cylindrical drums na nandyan sa seabed ng Manila Bay. Mas mahaba siya 2 times kaysa torpedo at malaki. Kaya sa palagay ko ito ay drums na pinagdugtong-dugtong na welding na drums. Kasi ang mga drums noon sa giyera ay anti-rust. Yung mga metal noon ay meron siyang kasamang coating na anti-rust tulad ng mga Volkswagen at yung mga lumang sasakyan. Ang paggawa ng metal noon ay mayroong coating na anti-rust. Hindi siya mag-rust kaagad. Kaya siguro nandyan pa yan na preserve.
at embedded yan sa seabed with concrete, parang tinabunan siya, kaya hindi yan mabutas at hindi mo maiahon. Yan ang pinakamisteryoso sa 5 or 6 na tinatawag na takrabuni sa aking vlog na ito na nandyan sa Manila Bay. Alright, at ang approximate location sa GPS ng cylindrical na bagay na ito ay latitude niya ay 14 degrees north at longitude 120 degrees east. Approximately malalim lang, nasa 55 meters ang kanyang lalim at naka-embed sa seabed. Alright guys, at ito yung ating mapa ng Manila Bay sa ngayon, kuha sa Google Map, at nandito nakaposisyon lahat ang takarabuni na yan, yung Japanese Imperial Navy treasure ships na lumubog lahat sa Manila Bay. At naka-confine dito lamang sa Manila Bay ang 5 yan, pero -1 na yan. 5 - 1, bakit? Kasi nandun na kay FM, kay dating Presidente FM, siya yung nag-treasure hunt yan sa Manila Bay kasama yung Swedish mentalist at psychic na si Olof Johnson. Okay, ating pangalanan guys ang mga flagship na ito. So nakalagay na diyan yung mga flag ng mga barko na yan. Ito ang unahin muna natin, itong nandito sa may munting isla. Ito yung sinasabi na cylindrical 15 meters na bagay na nasa cylinder na 15 meters ang haba. Malapit siya sa isla, nasa tapat ng ito, Cavite dito. So malapit siya sa Cavite. Ayan. At ito naman, itong isa pang malapit sa Cavite, ito yung Nazi cruiser ng Japan. 2 barko diyan ang lumubog, isang maliit na kasama ng Nazi cruiser. Malapit din daw yan sa Cavite. Kaya dito yung Cavite banda, so malapit siya sa Cavite. Ito naman, ito yung destroyer na unang lumubog dyan, yung destroyer Satsuki. Ito siya. At meron siyang, sa unahan niya ay nandun yung isa pang destroyer, yung destroyer na tinatawag na Okinami. So ito yung Satsuki. Satsuki ang number 1 na destroyer na lumubog dyan. Itong number 2, ito yung Okinami. At sa unahan ng Okinami, hirap magsulat sa mouse guys. Ayan, Okinami. Ito yung Okinami. Satsuki, at sa unahan niya, nandito yung pangatlong destroyer, yung Akishimo. Ito yung Akishimo destroyer. Akishimo. Ayan. So kompleto na ang 3 destroyer na yan. So 3 destroyer, Satsuki, Okinami at Akishimo, nandyan sa Manila Bay. At itong isa, ito yung submarino. Yan ang Submarine 1-400 class submarine na sa palagay ko ay nandyan talaga yung pinakamaraming gold bars or kahon-kahon na ginto na para kay Hirohito na hati ng CIA para sa pag-rehabilitate ng Japan, kasi hindi naman sinadya ng Amerika na pulbusin ng Japan, pero sa katotohanan pinulbos talaga. Kaya sa awa nila, hinatian yung emperor ng yaman na nakuha sa whole Asia at dito isinakay sa submarinong ito. Kaya lang hindi natin alam din kung pinalubog yan, baka mayroon nang nag-recover dyan kasi napakaraming barkong
Hapon, barkong Koreano, China, na nandyan naka-anchor sa Manila Bay noon pa man. Diba guys? Pero hindi natin alam, baka hindi pa nabuksan yung submarino na yan. Okay, at sana at meron kayong natutunan or meron kayong napulot na kunting kaalaman sa aking presentasyon ngayon tungkol sa Takarabune ng Japanese Imperial Navy. Ito yung treasure ships na kung saan ayon sa mga istorya or kwentong urban legend na isa sa nakakuha diyan sa treasure ship ay si Ferdinand Marcos together with a psychic or mentalist na si Olaf Johnson. Ako'y magpaalam na, Surigao-san. Maraming salamat sa panonood and huwag kalimutan ang Matthew 6:33 nagsasabi na seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all those things shall be added unto you. Ciao for now.